Mga Pars, mga Mars, today gagawa tayo ng mutabak hamur roll. Ito yung mga kailangan natin. Hinanda ko na. Para sa ating gagawin na mutabak hamur roll. Samahan nyo ako. Tara, simulan na natin. Mga Pars, mga Mars, ito yung mga kailangan natin na ingredients. Hamur, white pepper, cinnamon powder, lumi powder, fresh dill, vegetable oil, red onion, nakachop na siya, salt, and coriander powder. Yung coriander powder, ginagamit lang natin to pag i-sprinkles pa ilalagay na natin yung palaman natin sa hamur. So, kompleto na lahat ng mga kailangan natin. Simulan na natin yung step 1. Mga Pars, mga Mars, simulan na natin yung step 1 sa paggawa ng peeling ng mutabak hamur roll natin. Una, i-preheat lang natin yung pan natin. Then kapag na-preheat na natin, maglagay tayo ng oil. Na mainit na, ilagay ko na yung oil. Ilagay na natin yung chopped onion. At makuha natin yung light brown ng onion. At saka na tayo maglalagay ng mga ibang ingredients na herbs. Ito yung ginagawa natin na peelings pang maramihan. Pag sa inyong bahay lang, kahit konti lang, hati-hatiin yung recipe para kumunti siya, mag-divide lang kayo. Ito kasi pang maramihan, pang dalawang tray na to na mutabak hamur roll. Kaya medyo matagal ito maluto kasi marami siya. Basta tuloy lang natin sa paghalo kapag stop, after 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, halo. Yan, nag-light brown na yung onion natin, naging caramelized na siya. Hindi siya bigla, kaya umabot to ng 35 minutes bago siya nagkaroon na ganito yung kulay niya. Kasi kapag binigla natin sa malakas na apoy, masusunog lang yung tendency niya. Hindi siya yung maayos na caramelized niya. Ito maayos to. Kaya ilagay na natin yung mga herbs natin. Ilagay natin yung salt. Ang pagkalagay natin ng salt, ilagay natin ng lumi powder. Pagkalagay natin ng lumi powder, sunod natin yung white pepper. Then, sunod sa white pepper natin, ilagay natin cinnamon powder. Hinahalo natin. Kaya natin hinuli yung mga herbs, hindi natin sinabay na isakan. Kasi pag sinabay natin yun, masusunog lang siya sa pan-fry natin. Sa ilalim masusunog siya. Kaya huli talaga. Kaya kailangan muna natin gawin. Makaramelize muna natin yung onion bago tayo maglagay ng mga herbs. Yung huling-huling ilalagay natin yung dill. Kaya din huli yung dill para hindi siya yung maluto ng gusto. Makikita pa rin natin yung kulay niya, green pa rin. Ay, nahalo na natin yung mga herbs natin. Lagyan na natin yung dill. Ayan, hindi na siya. Lagyan natin yung dill. Hinalo na natin. Haluin natin ng maayos yung dill. So kapag nag-combine na siya ng maayos yung caramelized onion tsaka yung dill, pwede na natin siya hanguin. Diba nakikita natin yung dill, fresh pa rin siya kasi hindi siya overcook kasi huli natin siya nilagay. Kaya nakagawa na tayo ng peeling natin para sa mutabak hamur roll natin. Isasalin ko na to sa container natin. Mga Mars, mga Pars, step 2 na tayo para sa paggawa natin mutabak hamur roll. Ang mag-i-slice tayo ng hamur para doon natin ipapalaman yung ginawa natin na peeling. Okay, simulan na natin yung pag-slice ng hamur. Maganda yung dumating sa atin na hamur ngayon. Malapad. May time dumarating putol-putol. Ay, maganda, malapad siya. Pag-slice natin ng hamur, yung pattern niya, ayan. Yung pattern niya, kakat natin yan. Kailangan na kasi natin yung malapad-lapad. At natin dito, may pattern din siya, ayan o. Kita niyo yan o. Dediretsuhin lang natin yan. Yung pattern niya. Kakat natin. Tapos dito cut natin to
Cut natin sa dulo. Ayan, ganito kalapad yung ano natin. Na hati natin ito pa sa gitna. Ayan. Pero bago natin sa gitna, linisan muna natin. Tatanggalan natin yung mga putihin. Tatanggalan natin. Tsaka yung mga ayan. Okay, tanggalan natin. Yan, tanggalan natin yung kulay white nya sa kabilang likod naman. Yan, natanggal na natin. Ngayon, hati natin sa gitna. Yan, nahati na natin. Nahati na natin. Then, mag-i-slice tayo ng napakanipis. Yan. Yan siya kanipis. Natin dito. Slice natin. Kaya siya manipis kasi i-roll natin. E pag makapal siya, tataba siya ng gusto. Di ba lalagyan natin ito ng palaman? Yung ginawa natin sa step 1 yung peeling. Yan. Yan, na-slice natin. Yung mga trimmings natin, pwede pa na gumawa tayo nito sa bahay, pwede natin prituin. Pwede natin na crispy fish, tapos yung sausawan natin vinegar. Na may pipino, may onion, garlic, tapos salt, tapos sugar. Timpla natin, masarap na. Kasi ito naman binibigay namin sa stock. Pang-stock namin to. Ginagawa nilang sweet and sour, fish curry, ganyan. Yan. Mga par, mga Mars, tapos na natin i-slice yung hamur natin. Ngayon, step 3 na tayo. Magpapalaman na tayo. Ilalagay na natin yung ginawa natin na peeling sa hamur. Okay, simulan na natin. So yung na-slice natin na hamur, lalagyan, lapat natin. Then, yung coriander powder, sprinkles lang natin. Sprinkles natin yung coriander powder. Ito yung coriander powder natin. Yan. Pagka-sprinkles natin sa coriander powder, lagyan natin ang peeling natin. Ito. Pagkalagay na natin, yung kamay natin, ganito lang. Ikalat natin na pahaba. Ayan, pahaba siya. Yan. Then, i-roll natin. Yan. Yan, ilak na natin dito ng maayos. Ayan, yan dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Then, roll natin ang bagya. Yung medyo masikip, hindi naman sobrang sikip. Roll lang natin. Then, i-roll lang natin. Yan. Ito yung mutabak humor natin na roll. Yan. Gawin na natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Sprinkles. Ilagay na natin yung coriander powder. Then, ilagay na natin din yung peelings natin. Then, yan, wrapper. Ayusin natin bago natin i-pull ng tuloy-tuloy. Yan. Nung nalak na natin, kasama sa peeling, yun na natin. Ayan. Yung tawag pala sa peeling natin, hashu. Hashu. Yung tawag sa peelings, yung pangalan nito. Yung ginawa natin na palaman, yung palaman natin, hashu ang tawag dyan. Mga pars, mga Mars, tapos na tayo magpalaman ng hamur. Ito na siya. Ang gagawin naman natin sa step 4, ikukoat lang natin siya ng flour. Wala akong ibang hinalo, harina lang talaga. Bago tayo magsimula, shout out muna pala sa aking asawa na si Noemi Masuela na lagi nagsasabi na miss niya na daw ako. I miss you too, mahal. Shout out din sa aking anak na si Sean Adrian, miss ko kayong dalawa. Ilang buwan na lang, magkikita na tayo. Kunting tiis na lang. Okay, mga pars, mga Mars, start na tayo. Yung gagawin lang natin na pagko-coat, naglagay ako. Yan. Yan. Then, coat natin. Yan siya. Make sure yung nasa ano niya, nasa gitna, malagyan natin ng flour. Yan. Yung pagluto nito mga pars, mga Mars, sinisirsin natin to sa fry pan. Tapos kapag nagkaroon na siya ng kulay na brown na siya, napaikot na natin, baliktad kapag
light brown, ikot naman natin, babalik rin natin. Tapos kapag lahat na may brown na siya, ilalagay natin sa oven. Mga 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes maluluto. Depende sa oven na gamit natin. Kasi meron na oven na malakas, meron na oven na mahina talaga sa init. Pero kapag wala kayong oven, pwede natin to deep fry. I-deep fry natin. Kaya nga, pag make sure, pag mag-deep fry tayo nito, naka-coat talaga yung nasa gitna. Kasi pag hindi siya naka-coat, lumalabas yung palaman kapag dinip-fry natin. Pero kapag sa oven, hindi lumalabas yung palaman. Kasi sinisir natin, kasi baliktad. Tapos pagkatapos na nakuha na natin yung kulay, pasok natin sa oven. Ayun yung standard nito. Pero second option, kapag wala tayong oven, deep fry natin pwede. Pwede naman ito i-deep fry natin. Ayan. Ayan. Ito yung, make sure, sinasabi ko sa inyo yan. Make sure, ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung mutaba hamur roll natin. Tingnan natin. Mga parts, mga Mars, ito na yung mutaba hamur roll natin. Natapos na natin lagyan ng coating. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, maraming salamat sa inyong pag-like and pag-share, maraming salamat sa inyong panonood, maraming salamat sa inyong mga par and mga Mars.